So na-pouring na pala dito. Bali ano na lang, bearing na lang. Lapit na matapos sir ah. Di ba hanggang 31 na lang kayo sir no? Yung nakalagay dyan sa tarpaulin. Ano yung pag natapos na sir, mag-start na yung dito, yung MRT7 turn back guideway. Ayos, kasi yung stasyon doon, buo na yung steel frame structure niya no, doon sa roof niya. Ayun, clearing na lang pala dito sir eh. Ayan mga kasigap, tapos na yung ginagawa nilang ano dito, isang lane. So hindi lang pala isang lane, dalawa nga to no. Tapos yung bangketa, lalagyan na lang ng mga bricks yan. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Yan, maligayang Monday po sa lahat ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa mga kababayan natin dyan sa abroad, mga OFW, immigrants. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa kaba ng EDSA southbound, at mag-update po tayo ngayon dito sa MRT7 turn back guideway dito sa West Avenue. Titingnan natin kasi May 31 po yung completion date na dapat ay tapos na yung pagpapalapad nila ng kalsada, kasi mag-start na rin ang Western Min. Ito yung gumagawa ng mga piers patungo dito naman sa gitna ng West Avenue no, sa turn back guideway. So mag-start tayo dito ng ating update sa harapan ng SM Annex. Ito po yung SM Annex, at dito din sa harapan niya yung mga steel box portal beam, 5 po yan. Ito yung una, 1, 2, 3, 4, 5, tapos yung viaduct naman patungo dun. LRT1, MRT3 po yan. So dun sa unahan makikita natin yung pinakadulong istasyon ng MRT7 no? Ito yung North EDSA station dun sa unahan na yun no? Bali buo na yung steel frame structure niya no, dun sa roof niya. Bukod po dyan yung istasyon ng Unified Grand Central Common Station no? Bukod lang yung MRT7. So magkatabi yan, dito lang sa kabilang kalsada sa kanan yung Unified. At ayan yung i-update natin, yung MRT7 turn back guideway no. So tara, let's go. So nandito na tayo sa kaba ng EDSA, at kakanan tayo dyan sa may West Avenue. Ngayon po yung araw ng Lunes, ika-27 na po ng Mayo 2024. At titingnan natin kung ano na yung progreso na ginagawa nila. Sa kaliwa natin yung SM North EDSA, ayan yung viaduct na MRT3, LRT1. So dito sa part na to, magkakaroon nata sila ng footbridge, ayan no, binakuran. At nandito na tayo sa Paramount. Ito yung MRT7, at dito yung turn back guideway niya, patawid dito sa West Avenue. So ito yung titingnan natin. Pansinin natin dito sa gitna yung pavement niya no. Merong mga ano yan, mga hukay. Ayan yung mga tinakpan ng konkreto, pouring. So dyan po ang magiging mga piers na gagawin ng Western Min patungo doon sa may Examiner Street. Ito yung elevated turn back guideway ng MRT7. So ang ginagawa po ng Agaper Construction dito, ito yung pagdaragdag ng tigitig isang lane ng kalsada dito sa kanan at dito din sa ating kaliwa. So tapos na sa part na to. Ayan, bumaba na yung mga ano, yung mga pagtitirigan ng piers ng mga ng Western Min. Ito yung may mga palatandaan na yun, mga plastic barrier. Dito kasi sila sa gitnang bahagi ng West Avenue magkakaroon ng mga piers patungo doon. So ito yung ilog na yun, di pa nadidrid. Ito sa kabilaan natin, kanan kaliwa, ayan yung construction ng Agaper. So dito sa part na to, marami pang mga nakatambak na mga buhangin. So hindi pa tapos, pero yung completion date nila ay May 31, ilang araw na lang no. At baka pag natapos na to, yung pagdaragdag ng tigitig isang lane, eh, mag-i-start naman ang Western Min. Ito yung contractor na gagawa ng elevated turn back guideway dito sa gitna. Hanggang dito po yun sa may Examiner Street, doon sa may kinalilikuan ng bus. Ayan yung pinakadulo.
Ang tagos naman nito doon sa may Quezon Avenue, no, patungong Espanya, yung pakanan, at pakaliwa naman patungong Quezon City. So dito na tayo mag-U-turn. Ito na yung pinakadulo sa may Examiner Street ng turn back guideway. Yan, patungong ano yan, no? Examiner, tapos pakanan, West Avenue. Ayan yung barracks ng Agaper Construction. Tinanggal na nila yung tarpaulin nila. Yan. Mula dito sa dulo, ito yung barracks ng Agaper. At ito na lang yung ginagawa nila. So naporing na pala dito. Bali ano na lang, bearing na lang. Lapit na matapos, sir, ah. Di ba hanggang 31 na lang kayo, sir, no? Yung nakalagay dyan sa tarpaulin. Ano yung pag natapos na, sir, mag-start na yung dito, yung MRT7 turn back guideway. Ayos. Ayun, clearing na lang pala dito, sir, eh. Ayan, mga kasigap, tapos na yung ginagawa nilang ano dito, isang lane. So hindi lang pala isang lane, dalawa nga to, no? Tapos yung bangketa, lalagyan na lang ng mga bricks yan, kagaya ng binaklas nila dati. Ito, may mga manhole na rin. So itong mababang part na to dito, tatakpan pa to ng asfalto, ipapantay dito sa pavement sa gitna. Kagaya nga sinabi ni sir kanina, no? Baka mag-start na yung western main para naman sa dito na yung mga piers sa gitna. Ito, oh, tapos na yan. Doon na lang sa gilid, oh, yung pinakabangketa na. Nilagyan na nga nila ng markings dito, oh, sa gitna, oh, parang center island. Ayan, dito na lang sa part na to. So hanggang May 31 ay tapos na yung Agaper dito, no, yung nasa plano nila. Konti lang yung mga workers na nakikita ako nga gumagawa dito. Parang tinatansya na lang nila. Eh yung mag-asfalto naman dito parang ibang company na yata, no? Lapad pala ng highway na to, no? Dito na yung tarpaulin nila, eh, nilagay dyan. Kagaya sa kabila yung bricks na yan, ganyan din yung gagawin nila doon. Tatakpan natin mula dito. Ito na ulit, pakita ko sa inyo yung mga pagtitirikan ng mga piers dito sa gitna. Binutas nila yan ng western main, nag soil testing sila dyan, tapos tinakpan ulit ng pouring. Tapos pag nag-start na yung construction, malamang haharangan mga plastic barrier ko dito sa gitna. At pagdating naman dito sa may Paramount, ito yung footbridge na to. Tigitig dalawang piers naman kabilaan kasi tatawid to dito, kailangan ng malaking pundasyon. Ito yung mga piers nyo dito sa kaliwa, tapos dito naman sa kanan. Tapos meron na rin sasalo dun sa unahan. At ito na yung Unified Grand Central Common Station. Napakaganda ng development dito sa North EDSA pag natapos na lahat ng mga construction dito, no? Natapos na yung MRT7, tapos yung ito, yung MRT3, LRT1, eh, napakaganda, no? At halos magkakalapit lang yung mga public transportation dito. Kaya yung mga kababayan natin na mga commuters, eh di na talaga mahihirapan. At balita ako dito sa MRT3 na to, eh madidemolish daw to, no? At ayun na yung magiging istasyon doon sa likod. Magkasama na yung LRT1 tsaka MRT3. Siguro ang matitira na lang dito, ito yung istasyon ng P2P bus sa ating gawing kaliwa. Operational na rin yung footbridge dito, so
tinanggal muna yung ano, tiniklop muna yung tarpaulin doon kasi masama yung panahon nung nakaraang araw. At nandito na tayo sa EDSA southbound ulit. So doon tayo mag-end ng ating video sa lagpas sa may GMA Kamuning. Papakita ko naman sa inyo yung bakit nag-closure doon, no? Ano yung update doon. So sa di kalayuan dyan sa North Avenue P2P bus station at MRT3, ito naman yung stasyon ng Pilam QC P2P bus. Gaganda ng mga elevator, ano? Parang sa mga mall. Ayan naman yung Metro Manila Subway Project. Ito yung Quezon Avenue Station. Saklaw na Contract Package 102, no? Ito yung East Avenue Station at Quezon Avenue Station. So Quezon Avenue flyover na po tayo. Sa kabila yung subway kaya hindi natin makunan. Bakit nakaabot hanggang dito yung mga mangga? Siguro napakalakas ng hangin. Nilipad hanggang dito yung mga mangga, yung dami. Sarap ng hangin, ang lamig kaya tirik yung araw. MRT3 Quezon Avenue Station na tayo. So hindi po matraffic ngayon kasi kakatapos lang ng sama ng panahon. So konti pa yung mga motorista na bumibiyahe ngayon. Ito naman yung P2P bus station, Quezon Avenue Station. So yung footbridge dito, kabilaan, north and south, operational na yan. At lagay ng P2P bus, so konti lang yung mga nakikita akong mga mananakay. Sana dito sa EDSA lahat na ma-asphalto, no? May mga ibang part lalo na dun sa Guada tang Show Boulevard na-asphalto na, no? So sana lahat to dito sa EDSA hanggang Monumento ma-asphalto para smooth naman yung biyahe ng mga motorista. Sa unahan natin makikita natin ito yung pinakamataas na footbridge dito sa EDSA, no? Located po yan dito sa Quezon City. Ayan, o. Dito sa may anong street ba to? Borromeo Street. So ayan yung mga concrete barrier na hinarang nila sa kaliwa. So itong mga sasakyan na to hindi yan umaakyat sa flyover dyan sa GMA Kamuning flyover kasi karoon nga ng ano dyan, retrofitting o tawag doon, yung inaano yung mga piers nya tapos yung mga girders sa ilalim parang nire-renovate. Pinapatibay ulit, ganun yung ginagawa. So bukod tangi lang yung P2P bus yung nakakadaan sa Quezon Avenue ay GMA Kamuning flyover. Pero yung mga motorista, to mga public utility vehicle, yan, mga pribadong sasakyan, motor, hindi po nakakadaan dyan. So nandito na tayo sa may GMA. Ang dami ng mga flag dahil malapit na mag-June 12 Independence Day. So dito sa GMA Network Drive, ayan, sarado yan. Ayan na yung on-ramp ng flyover. So hindi ko man may pakita totally sa inyo. Dito sa on-ramp niya, andyan yung mga workers. Tapos nilagyan nila ng mga kulay green na net dito sa gilid, sa may parapet wall niya, sidewalk. So kung nakasakay tayo sa P2P bus, makikita natin yung ginagawa nila sa taas. Pero dahil nandito tayo sa baba, at bawal naman ang motor doon, so hindi natin makikita. So dito sa baba nakabakod din ng kulay green naman na lona. At ang tinitira nila dyan yung mga girders, yung mga ASHTO type 4 concrete girders yung ginamit dito. Tapos yung mga piers nya, ito yung retrofitting
ito dito sa Maylona, yan. Yung ginagawa dyan, yung pier column niya, no. Retrofitting ito, yung kagaya ng ginawa nila sa ano, NAIA Expressway, yung flyover. Yung pinaikutan ulit nila ng mga rebar, tapos pinormahan ng bakal, no? Parang steel casing, tapos tsaka nila pinoring ulit. So diretso tayo. Yung ilalim ng GMA Kamuning Flyover. So ito dito sa part na to ginagawa din, ano, pero tapos na nilang i-retrofit yung ano dito, yung mga piers niya. Makikita naman natin na tumaba at lumaki yung mga piers niya dito, yung mga round, pero itong square hindi pa nagagawa yan. Pero yung mga girders niya dito, ASHTO type 4, ay, tapos na nila ang ano yan, retrofit. Yan. Daming mga engineers, talagang binubusisi nila isa-isa. Napakatanda na rin kasi ng flyover na to, eh. Di pa ata tayo pinapanganak, eh, flyover na to, no. Camias Road. Rampa. Ito yung off-ramp ng GMA Kamuning Flyover. At ayan naman sa harapan natin yung NEPA Q-Mart, P2P bus. Konti lang yung mga mananakay ngayon dyan. Medyo lumuwag-luwag dito sa part na to. Ito yung part ng EDSA na laging matraffic pagdating dyan sa lagpas ng Santolan. Pero ngayon makikita natin na medyo ano, maluwag. Rush hour po ngayon. So ang laki na naging tulong na nakabukod na yung mga bus. So itong bus na to, hindi naman siguro to sa ano, dito yan sa mga galing probinsya. Nandito na tayo sa Cubao. Panganan papuntang Santa Mesa, diretso EDSA Pasay. At makaliwa patungong Aurora Boulevard, Marikina. At ito, nakapag-left turn na tayo. Aurora Boulevard na to, mga kasikap. At ito na yung stasyon ng LRT2 sa unahan. Ito yung Araneta Station. Nasa ilalim na po tayo ng LRT2 Araneta Station. Ito yung mga sakayan sa kanan, mga patungong Poggio, Marikina, mga bus, jeep at yung mga lumang jeepney. So sa mga hindi pa po nakakaalam, sana
magtuloy-tuloy na, no, at may kasanayong pagdaragdag ng mga estasyon dito sa LRT2. Yan. Patungong east, 3 yung madadagdag, at sa west naman 3 din yung madadagdag. Dito sa east, mula dyan sa may SM Masinag, madadagdag daw ay dyan sa may SM Cherry, Blue Mountains, at doon sa Kogyo mismo, no. Bali 3 istasyon. Dito naman sa west, ang madadagdag naman daw ay yung yan sa may Tutuban, Divisoria at Pier 4. Sana lang para malaking tulong yan sa mga kababayan nating mga commuters, no? Malaking tulong po yan. Lalo na't napakahirap mag-commute dito sa mga jeepney. At yung mga maganda talaga pag yung transportasyon is talagang threat. So ayan mga kasikap, hanggang dito na lang po itong video natin. Magandang umaga po, lagi po tayo mag-iingat at God bless po sa ating lahat.